Attorney Rob, kapag tinapatan ka, halimbawa, ng halos pareho, no? Di ba ang tawag dun laissez-faire? Parang lahat patas pagdating sa negosyo. Wala tayong magagawa. Pag tinapatan tayo ng mas mura, mas masarap, ewan ko kung ano pa yon, wala tayong magagawa. Yan lahat ay nakapaloob sa batas. Pero, ang kinera naman ay yung pakikipagkapwa-tao. Total naman, una, pareho silang walang permit, pero siya merong basbasang barangay, ito talaga wala. 'Di ba? So, magkaintindihan na lang. Eh, hindi eh. Talagang may paggagaya rin, ano? So, okay. So, may karapatan ka bang umalma at paalisin kung tinapatan ka ng competition? Wala pong karapatan. Ang pinagbabawal lang po ng batas natin under Article 28, yung unfair competition. Ano po yung unfair competition? Ito po yung gumagamit ka ng pandaraya, paninira po rin dyan sa negosyo ng kabila. Doon po ay pinagbabawal ng batas, magbabayad ho kayo ng danyos kapag kaganon. Pero ang ating pong negosyo, in fact ang DTI, no, pinopromote ho ang pagnenegosyo. Sapagkat kung meron kang katabi at marami kang katabi, mura sa kanya, natural magmumura yung isa, di ba? Malinis yung katabi, mapipilitan yung katabi na maglinis. Kaya naman po, pwede ko ba bang sabihin sa inyo no, na parehas kayo negosyante, pagka narehistro po yung negosyo ninyo sa DTI, at kahit meron po magsimula kayo sa bank account, ang SB Corporation po, which is created under RA 9501 or the Rojas Law, ay meron pong app. Ayan. Huwag na po kayo nangungutang doon sa mga scammer na nasasabi dyan sa Facebook, sa Twitter. Ano ho? Eto ho. Kailangan nyo lamang ng ID, barangay clearance, business permit, at kahit paano umaandar na bank account. Alam ho ba ninyo na maaari kayo mangutang dito ng 3,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Tapos, ang interest po ay napakababa. 1% lang, 3 years to pay pa. Yan po ay napakaganda ho talaga. Kaya dapat magkaroon po kayo ng business permit. Ito po ay buhay na batas na nalikha po under the Rojas Law. Subukan po natin, napakaganda. Oh. Doc Camille, kung araw-araw mong nakikita yung taong kinabubusitan mo, paanong mananatiling mahinahon at may respeto ka pa rin? Ano yun? Parang huwag ka na lang tumingin, gano'n, naka-shades ka, gano'n, para hindi pagdiskitahan ng kilay mo. Okay, unang-una, no, pag yung ganyan na talagang nabibisit ka sa araw-araw, sigurado, meron ka ng sakit niyan, medically. Pwedeng magkaroon ka ng migraine, pwedeng magkaroon ka na ng talagang sinasabi natin na alta presyon, dahil yung nakikita mo yung kalaban mo, stressful ka. So talagang definitely medical na condition. Anong magiging psychological effect nito? Yung stress level mo, pag tumaas yan, syempre magkakaroon ng anxiety. So palaging balisa ka, agitated ka. Pwede na ang mangyayari dito yung tinatawag nating defense mechanism mo na projection. Ibig sabihin, lahat ng galit mo, kahit na naiinis ka sa sarili mo, pinoproject mo dun sa kalaban mo. So parehas kayo nag-aaway, so araw-araw, ganyan, madali kayong tatanda. Ano ang dapat dito? Since may deal breaker na tinatawag, tukuyin nyo kung ano talaga ang problema. Nag-aaway ba kayo dahil kasi mas magaling yung isa sa mga tinitinda niya, mas masarap ba talaga? Or ang pinag-aawayan nyo lang ay parehas kayong insecure dahil hindi nyo alam kung bakit nagkaroon ng pagkakataon ng yung isa ay lumipat kung kanino. Lahat ng customers, merong karapatan kahit saan. Ako nga, pag sinabing gano'n na parang nadaya ako, lilipat ka agad ako ng yung ibang na bibilhan dahil kasi ayoko yung nadadaya rin ako. So sana pagdating sa ganitong pagkakataon, pag-isipan yung maigi kung paano kayo magkakasundo, and definitely tigilan na natin na ungkatin pa yung nakaraan. Kasi pag inuungkat nyo habang araw-araw na inuungkat yung mga nakaraan na yan, hindi maghihilam and definitely hindi kayo magkakasundo. Oo, look forward na lang tayo. Move on. Kasi kung parati tayong naaawa sa sarili natin, naku, ang mabigat yan. Mabigat yan. Andyan na yan, kailangan tumindig na tayo at magmarcha na tayo pausad, hindi ba? Brother June, paano ka magiging mapayapa kung parehas na gustong kumita, pareho namang may pangangailangan at walang gustong magpatalo sa bangayan? Naku, parang ano yan, parang away ng Hamas at saka ng Israel.
hanggang may pride, Oo nga. no? Hanggang may pride, walang kapayapaan sa inyo, no? Napunan ninyo na pag-upo nyo pa lang dyan, naghahanap na kayo pati kilay nung kalaban na napupunan ninyo. Basta may galit sa puso, wala kang makikitang maganda. And ito ang katotohanan, mga kapatid, ha? Ang katotohanan, kami na mga customer ang maaaring pumili kung ano ang gusto naming bilhin. Depende sa malinis na pagkain, masarap na pagkain, murang pagkain. So, anong dapat nyo gawin? Gumawa kayo ng sarili niyong strategy kung paano nyo ma-attract ang customer. Pareho kayong may problema no? So, ang unang-unang problema nyo, pareho kayong illegal. So, kumuha ng sanitation permit, ang lahat ng permit, di ba? And then mag-isip kayo ng strategy. Kailangan ba naka-makeup kayo pag nagtitinda kayo? O sumasayaw kayo ng twerk or something para maka-attract ng kanya-kanyang strategy. Yan ang negosyo at yan ang competition sa ating buhay. Correct. Tama yun.